Tila yata totoo nga yung sinasabi at pinagsasabi ni Digong Duterte noong 2022-2023 na kung saan sa isang rally, inumpisahan niya ito, sinabi niyang si Bongbong Marcos Jr. daw ay isang weak president, spoiled brat. Mukhang totoo nga. Alam mo kung bakit? Dahil sa mga nangyayari at nangyari nung una pa hanggang ngayon, patuloy yata, tila parang wala yata siyang kamao para supilin itong mga gumagawa ng destabilization sa kanyang gobyerno. Isipin mo si Duterte, kung ano-ano pinagsasabi sa kanya, dumating pa na sa puntong nangihimok pa ito na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas at kung ano-ano pa. Pero walang kaso, hindi nila kinasuhan ito. Mabuti na lang may lumabas na warrant of arrest from ICC at nakulong na ito. At sa awa ng Panginoon Diyos, pagbabayaran niya, kasalanan niya sa mga mamamayang Pilipino. Pero hindi lamang yun ang kasalanan ni Digong Duterte. Bukod sa mga pinagnanakaw nila sa gobyerno sa loob ng 6 na taon. Yung mga nasa palibot ng mga Duterte tulad ni Roque at kung sino-sino pa, abot ang panlalait sa kanya, di ba nga? Naglabas pa ng mga fake news at saka mga fake na videos na kung saan pinalalabas na siya daw ay gumagamit ng droga. Hindi ako naniniwalang totoo yun. AI yun. Ha? Kung totoo mang gumagamit siya, ipakita nila yung totoong ebidensya. Pero hanggat yun lang kaya nila ipalabas, hindi ako maniniwala. Diba? Hindi naman dapat nakatakas pa si Roque papuntang Europa. Hindi dapat nagtatago. Dapat nakakulong na yan. Diba? Itong vice-presidente. Ang dami ng pinagagawa bukod sa korupsyon. Pinagbantaan pa silang ipapapatay daw pag may nangyari sa kanya. Tama ba yun? Hindi ba dapat instantly pinagbantaan kayo? Kasuhan mo na. Dapat nakakulong na yan, di ba? Wala kayong panama kay Pinoy. Excuse me ha, hindi ako maka-Pinoy. Sinasabi ko lang yung totoo dahil ang ibinoto ko noong 2010 ay si Villar. Ha? Ibig kong sabihin, kay Pinoy, tungkol sa tulad din discuss natin sa isang episode, kay Pinoy, pagpasok niya sa gobyerno, planchado na lahat. Alam na niya kung anong gagawin niya. Alam na niya kung paano patatakboy ng ekonomiya. Alam na niya kung sino yung mga ipakukulong niya. Alam na niya kung sino yung hadlang sa kanyang gobyerno na dapat tanggalin niya. Nagawa niya. Ay ikaw, lantara na. Lantara ka ng binababoy ng mga Duterte, ng mga supporters ng mga Duterte. Dapat pa bang dumating sa ganitong sitwasyon? Na 2026 na. Wala nang 2 taon, mag-i-election na naman. Ha? Next year, kampanyahan na. Lumiliit ang mundo mo, Presidente. Tanda mo ito, pag naging Presidente si Sara, hindi imposibleng gawin niya yung mga pagbabantang ginawa sa inyo. Dahil kilala natin ang pamilyang ito. Ito yung pamilya na pag sinabi nilang ililiquidate ko kayo, yari kayo. Di ba ka? Kaya hanggat may oras pa, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., gawin mo na ang nararapat. Ipakulong mo yung mga labag sa batas na yan, lumalabag sa batas. Kailangan mawala yan para sa... Yun na lang yung legacy maibigay mo sa mga mamamayang Pilipino. Bagsak ang ekonomiya, lubog sa utang ang bansang iiwanan mo, sigurado yan. 100%. Ha? At least, maipakulong mo man lamang, maalis mo sa landas itong mga balahurang ito. At yung mga korap, ultimo yung mga kapamilya mo, ipakulong mo. Ha? Ayos na yan. Para yung susunod na gobyerno, at least kahit papaano, masasabing makakapag-trabaho sila ng maayos. Dahil itong mga salud-salipunan na ito ng mga politiko, tulad ng mga Duterte, ay wala na. Di ba? Yung isa nasa ICC o yung isa ay nasa Muntinlupa, kung sino pa. At sa mga nagtatagong yan, ipahuli mo na at ipakulong mo na yan para makapagtrabaho ng maayos kung sino man ang susunod na gobyerno at presidente ng Republika ng Pilipinas. Ciao!